From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Ayan, let me greet you. Welcome home. And Merry Christmas. Ayan po, maligayang Pasko sa bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos at narito tayo ngayon. Pwede bang batiin mo yung katabi? Ako po'y nagagalak na narito ka. Wow. Amen. So, ayun po, I cannot overemphasize yung salitang Merry Christmas. Lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano na dapat ay araw-araw ay Pasko na sa atin. Amen po ba? Dahil dumating na yung Pasko 2,000 years ago. Amen po ba? No, nasa atin na ang tunay na diwa ng Pasko at yan ay ating Panginoon. Amen? So, but of course, siyempre, kung mayroong pinakamaligaya, no? O pinaka-happy, pinaka-merry ang Christmas ng mga tao sa mundong ito, yan po ay tayong lahat na mga anak ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Wow! So today, I will not be talking about a Christmas story. Baka expect natin Christmas story. I will be talking about service to God. Paglilingkod sa Panginoon. Have you ever asked yourself, bakit may mga tao na ang paglilingkod sa Panginoon ay sobra-sobra? Parang pag nakita natin sila, parang ang baliw niya sa Panginoon. Na kahit na minsan wala na siyang pera, nagbibigay pa rin siya sa Panginoon, pambihira, Or minsan ay kahit na may pangangailangan din siya, pero inuuna niya pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. I know na lahat po tayo ay busy today, pero nandito pa rin tayo. Amen po ba? Prioritize pa rin natin ang Panginoon. Meron namang ibang tao na parang okay lang yung kanilang paglilingkod. Ang iba naman ay sinasabi sa kanila lang ako maglilingkod. Ang iba naman sinasabi na, bakit ko ba paglilingkuran ang Panginoon? May mahihita ba ako? May pakinabang ba? Siguro yan siguro ang mas magandang tanong. Kaya medyo yung iba ay atubiling maglingkod. Baka they feel like, wala namang ako mapapala
sa paglilingkod sa Panginoon, no? Yun po ba, no? Ang dahilan ng ibang tao, but of course, no? Talagang we could never ever outgive God. No? Kasi sa ating paglilingkod, talagang may pakinabang. No? So ang ating pong topic or i-share na story today, no, is about the Shunammite woman. No? Hindi pinangalanan, no, yung kanyang name sa Biblia, but she was immortalized because of his service. No, hindi lang siya nag-serve sa Panginoon, but he served well. So ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paglilingkod na tapat? Hindi lang paglilingkod na attend lang ako ng church, okay na siguro yon, di ba? Ito yung paglilingkod na galing talaga sa puso, no, na sometimes it requires sacrifice, no? It requires you to be intentional, no, na kahit minsan may sakit, ay nandito pa rin, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kahit busy, no, prioritize pa rin ang Diyos. No? Alam nyo, sa church natin, napakaraming naglilingkod ng tapat sa Panginoon. This stage is actually a product of service. No? Hindi, may nagpagawa nito, hindi lang pinapasabi yung pangalan. No? Mayroong mga tao, nagulat ako, I don't know kung alam niyo na ito, na yung sasakyan natin, no, ay 6 months, no, na ahead tayo because somebody has given 100,000, no, in advance sa ating bayad sa sasakyan natin. Look at that, no? Walang inaantay na kapalit, no? May yung pagkain natin na narito sa ating harapan every Sunday, may nagsusupply po yan. No? Hindi lang pinapasabi din ang pangalan. Ganun, naglilingkod ang bata. Bakit kaya sila naglilingkod? At bakit yung iba naman ay hindi masyadong naglilingkod? Baka hindi pa natin na-realize kung gaano katindi, no, ang ating hinaharap pag tunay tayong naglilingkod sa Panginoon. Sana yung story na to in the Old Testament of the Shunammite woman could inspire us to serve well again. No? To give God what is due Him. No? Pero bago ko po i-present sa inyo yung story, I want us to see, no, a verse in the New Testament that says kung ano po ang benepisyo, no, in one verse ng isang naglilingkod ng mabuti at tapat sa Panginoon. I am talking about 1 Timothy verse 3 to 13. Sabi diyan, those who serve well. Hindi lang nagsiserve, those who serve well gain an excellent standing. I am saying this because I want to inspire us. I'm not saying na hindi pa ako naglilingkod ng tapat sa Panginoon, siguro wala na akong pag-asa. So sana it will inspire us to do more in the kingdom of God. And that is my prayer for today. No, na makaalis tayo dun sa service natin at madagdagan pa, no, ang ginagawa natin sa Panginoon. Kasi sabi diyan, those who serve well gain an excellent standing. No? Hindi ito standing or position, no, sa mata ng mga tao na ikaw papupurihan ng mga tao. This good standing means standing in the sight of your fellow believers, and more importantly, in the sight of God. No? Grabe, no? Pag ikaw po pala ay naglilingkod sa Panginoon, you will gain excellent standing. Wow! Ano? It is based on the other verses in the Bible na pag ikaw pala ay nagpapakumbaba, no? Ikaw po ay itataas ng Panginoon. No? That is in James 4 verse 10, no? Na nakabase ito sa ating paglilingkod sa Panginoon, no, na walang inaantay na kapalit,
no, dahil deserve ng Lord, no, ng ating paglilingkod. Amen po ba? So, and also, it gives us a great assurance, no, confidence, no, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Na if we have done something for Him, di ba doon sa Matthew 25, sabi doon ng isang tao na binili na ng Panginoon ng kanyang mga ari-arian, ng kanyang mga talents, no, ng kanyang mga gift, ay pinalago ito, ginamit ito sa tama. No? At nung dumating ang Panginoon, sabi niya doon sa taong yun, "Well done, my good and faithful servant." Masarap yun, di ba tama? Nagaling mismo sa Panginoon. You were faithful, no, sa binigay ko sa iyong maliit. No, welcome to my abode. Welcome to eternity. You know? Bibigyan ko ikaw ng mas malaki pa doon sa binigay ko noon. Wow. No, that is our great assurance na yung promise ng Panginoon sa kanyang mga anak at lalong-lalo na who serve Him well. No, great confidence that these things will indeed come to pass in our lives. Mangyayari yon. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari yon. Ako, I am already 10 years, no, in my service as a pastor. At nakikita ko yung kamay ng Panginoon. No? Kumbaga yung buhay ay paganda. Paganda at paganda ng paganda ng paganda. No? Alam ko po na maybe ang iba sa atin nagsisimula pa lang, but pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon, you will never know. No? And you will never expect, no, blessings, no, na hindi mo akalain na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? So this story, no, of truth, no, the story of inspiration ay aking pinapanalangin na magbibigay sa inyo ng motivation to serve well in the kingdom of God. Amen? Kaya ang title ko sa umagang ito ay, ayan po pala yung Tagalog, no? Sapagkat ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapatan sa katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. So the title of my sermon for today, no, is wala pa. Serve well, make room for the Lord. No, so yan po yung title ng aking sermon. So nakita niyo siguro sa atin pong poster na make room for the Lord lang. No, kasi mahaba masyado sa inano ng media. So our text will come from 2 King verse 8 to 17 of chapter 4. Ayan po, no? Basahin po natin, no? It's a very, very powerful story. One day, Elisha went to the town of Shunem, na yan ang pangalan ng lugar, kaya yung babae ay tinatawag nating Shunammite woman. Ano? A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. No? She said to her husband, "I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes by." Verse 11, one day Elisha returned to Shunem, and he went up to this upper room to rest. Now he said to his servant Gehazi, "Tell the woman from Shunem, I want to speak to her." When she appeared, Elisha said to Gehazi, "Tell her, we appreciate the kind concern you have shown us. What can we do for you? Can we put in a good word for you to the king or to the commander of the army?" Ito yung sagot ng Shunammite
woman. No, she replied, my family takes good care of me. So later, Elisha asked Gehazi, what can we do for her? No, kasi tinanggihan, no, yung tulong. No? Gehazi replied, she doesn't have a son, and her husband is an old man. In verse 15, call her back again, Elisha told him. When the woman returned, Elisha said to her, as she stood in the doorway, next year at this time, you will be holding a son in your arms. No, my Lord, she cried. No? Sabi niya doon kay Elisha, oh man of God, don't deceive me and get my hopes up like that. Hindi na siya naniniwala. No? She already gave up her dreams. No? Or hope na magkaroon pa sila ng anak. No? But, sure enough, the woman soon became pregnant, and at the time, the following year, she had a son, just as Elisha had said. Now, pinagpala na ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, the title of my preaching is, Serve Well, Make Room for the Lord. No? Alam ko na mahirap maglingkod sa Panginoon. No? Ang daming kabisihan po natin. Amen? Ang schedule natin puno, lalo na yung mga nanay. Amen po ba? Sigurado ako na kahit na nakapunta kayo dito, mayroon pa rin gagawin sa bahay. Hindi natapos. Amen po ba? Araw-araw hindi natatapos ang gawain, parang teacher din. Ano? Uuwi ka, no? Alam mo na bukas may gagawin ka ulit kasi hindi mo natapos. Parang ganoon niya yung nanay. No? Probably natapos mo ngayon, pero bukas mayroon na naman. Amen po ba? Sobrang busy. Ang daming distraction. No? Pero, kaya nga kailangan maging intentional tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil deserve ng Panginoon na siya po ay paglingkuran. No, in fact, no, sabi sa Psalms, no, the reason we live is to worship God. No, ibig sabihin, we were created by the Lord for His own pleasure. Pagpakinggan mo ang mga ngaral, no, everything that we do is meaningless actually. No, lahat ng pinaghihirapan natin, lahat ng mga dinidream natin, pag wala ang Panginoon dyan, meaningless yan. Lahat, meaningless yan. Doon sa last verse, no, sa verse 12, chapter 12 ng Ecclesiastes, chapter 13, sabi doon, ang kailangan mo lang ay matakot sa Panginoon, no, at i-obey yung kanyang commandment. That is the whole duty of man. No? Wala nang iba pa. Yung ibang iyon ay bonus na. No? Ang ibang iyon ay mga palamuti na lang. Pero ang katotohanan, no, we were not only created or we are not only called by the Lord to be saved. Kasi ang iba sa atin ay hindi na ako maglilingkod kasi naman ako na eh. Naligtas na naman ako, okay na po yun. Remember, we are not only called by the Lord unto salvation. We were also called by the Lord unto service. No? At hindi lang service, kung hindi serving well. Yun ang gusto ng Panginoon, na tayo maglingkod sa Kanya ng mas mabuti kaysa ating ginagawa. Amen po ba? No, so ano yung matutunan natin doon sa Shunammite woman? No? I have here 5 quick points na gusto kong i-share sa inyo. One is, serving well starts with spiritual discernment. Kailangan alam mo yung mga movement ng Lord. Alam mo yung kilos ng Lord sa iyong buhay, sa iyong paligid. Ano ba ginagawa ni Lord sa ating paligid? Ano? Tawag doon ay spiritual sensitivity. Now, sometimes we pray and pray, pero hindi natin tinitingnan ang kilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Minsan sinasabi natin sa sarili natin, Lord, make me a channel of blessing to others. Pero nang may pumunta sa nakapitbahay mo, ay nangihiram ng konti o tumingi ng konting tulong, na-reject mo. Di ba? So, yun na pala yun. Yung paraan ng Lord, yung kilos ng Lord sa iyong buhay. Di ba? Sometimes, we are not sensitive. No? Naghingi pala yung kapatid mo ng tulong, may capacity ka naman, no? Na tumulong, pero hindi ka tumulong.
this woman, no, sinabi, walang pangalan, pero sabi doon, he has the capacity. He is rich. Amen? He's rich. No? God enable us gives us the capacity para magawa natin ang kagustuhan niya sa ating mga buhay. You will be enriched by the Lord for a purpose. Amen. Anong purpose na yun? No, mapapurihan siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dyan in verse 9, she said to her husband, I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. No? Sa ibang salin, I know. No? Meron ba tayong mga ganyang moment in our lives na parang alam ko na kumikilos talaga yung Diyos sa simbahan na yun eh. O alam ko na kumikilos talaga yung Diyos sa kapatiran na yun eh. No? Alam, meron ba tayong mga moment na yan? No, na minsan no, ay habang tayo po'y nag-iisa, kinausap tayo ng Panginoon, no, I know na ang tinig na yun ay galing sa Panginoon. Meron ba tayong mga moment na yan? I know moment. At sometimes, nagsisisi tayo na hindi natin sinunod. Nagsisisi tayo na hindi tayo naging sensitive. Kahit alam na natin na dapat yun ang ginawa natin, pero hindi natin ginawa. No? Amen? Pero dahil buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayo. Sabihin mo sa tabi mo, may pagkakataon pa tayo. Ayan. May pagkakataon pa tayo to serve God well. No? Marami tayong matutunan doon sa talata na yon. Serving well starts with a heart tuned to God. Kailangan kilala mo talaga yung Diyos na iyong sinasamba. Amen? Hindi ka magbibigay ng pampagawa dito sa stage na to kung hindi mo kilala ang Diyos. Hindi ka magbibigay ng 100,000 no na kailangan mo rin. No, sabi ko nga, anak, nang nagbigay sa akin ito, nagbigay siya no, ng 100. Baka kailangan mo yun. No? Sigurado ka ba? Sabi niya, sigurado po ako, pastor. Sigurado ako na ang Diyos ang kumausap sa akin na ibigay ko ito sa church. Hindi naman sa iyo, pastor. Sabi ko nga, no? Hindi ka naman nagbibigay sa akin. Sa church naman. Kaya, tinanggap ko, di ba? Kasi para sa Diyos, hindi naman para sa akin. Amen po ba? So, only people who are attuned, no? Nakilala ang Diyos, may spiritual discernment can do that. No? Hindi ka magsakripisyo nang pupunta dito kung hindi mo narinig ang tinig ng Panginoon sa pulpitong ito. Amen po ba? Amen. No? Next is, we cannot make room for God if we're too distracted to notice Him. No, sometimes, sobra tayo kasing busy. Amen po ba? No? Na parang pagod na yung katawan natin. No, na hindi na tayo nakikinig sa Panginoon, sa tinig ng Panginoon. No? Alam mo, sabi sa pangatlo kong point, God is always passing by. No? Are we spiritually awake to recognize Him? No? Pag nandito ngayon ang Panginoon at tulog ka, no, ano mangyayari sa iyo? Sabihin mo nga sa tabi mo, gising kapatid. No, gumising tayo. No? No? Dapat lagi tayong aware sa kilos ng Panginoon. Kasi, no, lagi-laging nagbibigay ng opportunity ang Panginoon. Hindi natin nare-receive dahil hindi tayo handa. No? Hindi tayo nare-receive dahil hindi natin alam. Hindi nga natin kilala kung sino talaga ang Panginoon na ating sinasamba. No? Kailangan patuloy tayo nagbabasa. May devotion pa ba tayo sa ating mga bahay? No? Hello? Nagpa-family devotion pa ba tayo? No? Nagpe-pray pa ba tayo together with our family? No? Kahit sa isang week, kahit isang beses lang. No? Sikapin natin that we could meet together. No? We could read words from the Word of God. We could exhort the Word of God. Natutuwa ang Panginoon. No? Pag tayo po ay nagsisikap, intentional, na patuloy na kinikilala siya para bawat galaw niya, no, ay alam natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, you cannot serve excellently if you do not see spiritually.
Amen? So kailangan talaga ay malapit tayo sa Panginoon. Secondly, serving well looks for opportunities, not applause. Wow! Grabe yung Shunammite woman na ito, no? Nakita niya kaagad, no, yung need, no? Nakita niya kaagad yung pangangailangan. Ganun magsiserve well sa Panginoon. Hindi na kailangan na sabihin pa sa'yo. No? Kung sinabi na sa'yo ng Panginoon yan, edi gawin mo. Amen po ba? No, hindi na kailangan na, alam mo, mayroon kaming kailangan na ganito, baka pwede ka naman. Di ba? Ang taong nagsiserve sa Panginoon, nakikita niya yung mga needs. Nakikita niya yung mga opportunities kung saan siya pwedeng pakinabangan ng Panginoon. Hindi siya nagsiserve para palakpakan, no? Hindi siya nagsiserve para i-recognize. Now, of course, we want to recognize every good deeds. Pero tao lang din kasi yung mga leaders. Tao lang din kasi yung mga pastors. No, na minsan hindi tayo na-recognize, no? Hindi tayo nakakalimutan minsan na i-mention yung mga names. Kasi sa totoo lang bilang mga tao, kailangan din natin yon, yung affirmation. Di ba? Tama po ba? No? And it feels good sa laman natin. Pero I don't think na ito po ay feels good sa ating espiritu. Kasi ang espiritu natin ay nagsasabi, give glory and honor only to God. Only ascribe glory and honor to the Lord. Nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At kung ano man, mayroon tayo ngayon sa ating mga buhay. Amen. Amen. So, let us look for opportunities, not applause. No? Ang ginawa niya, nung makita niya yung man of God, no, na si Elisha, no, ay kung ang iba ay tinuturing lang ito na passers-by, pero dahil may spiritual sensitivity siya, may discernment siya, nakita niya agad ang pangangailangan ng taong ito. No, sabi nga sa Bible, kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ay yun ang ginagawa natin sa ating Diyos. Amen po ba? Lalong-lalo na sa men of God. No? She urged him to come to her home for a meal after that. No, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. No, hindi pa 'yon, no? In verse 10, sabi pa diyan, let's build a small room for him on the roof. Then he will have a place to stay whenever he comes by. So nakita niyang pangangailangan, ito po ay kanyang ginawa without being asked. No? Without being asked or without expecting something in return. Di ba, nang sinabihan siya, ano po may tutulong namin sa'yo? No? Sabi niya, no, I am taken care of by my family. No? Kumbaga sinasabi niya, hindi nagkukulang ang Diyos sa amin. No? Hindi ko na kailangan yung favor na galing sa inyo. Wow! Kasi, ang favor na galing sa tao, kulang yon. Ang favor na galing sa Diyos, yun ang dapat nating inaasam. Amen po ba? No? So, pag nagsiserve tayo, dapat we don't wait to be asked. Pag may nakita tayong pangangailangan, dapat nandun na tayo. Amen po ba? No? Dapat hindi naman naghihingi si pastor, hindi naman na sinasabi ni pastor eh. No? Of course, ito yung church na sobra-sobra akong blessed. No? Sobra-sobra akong blessed bilang inyong pastor. No, hindi lang dahil may nagpapakain, no? Hindi lang dahil maraming faithful servant dito, no? Kung hindi talagang ramdam ko ang kilos ng Diyos, no, sa bawat isa sa atin, sa mga pamilya ng mga taong naririto, na hindi ko man ma-mention ang ginawa no, sa church na ito, ay alam ng Diyos, batid ng Diyos, ang pabor at sakripisyo na ginawa nyo, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa mga leaders, kung hindi dahil sa Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Diyos. They serve because it is their heart, not for recognition. Alam niyo kapatid, kung ganyan po ang magiging attitude natin, ay hindi tayo magtatagal sa simbahan kung recognition yung ating hanap. Kasi
the church is still made up of people who are limited. May kulang pa rin. No? At kung yun din yung titingnan mo, yung mga kakulangan na yun, talaga sigurado. No? Hindi ka mag-iisang araw, dalawang araw na magstay dito at hindi mo makikita yon. No? Kasi mga tao pa rin ang nandito. May mga pagkukulang at may mga pagkakamali. Amen po ba? No? So, they serve because it is their heart, not for recognition. Their motivation is God, not human praise. Amen po. No, dapat ganun ang ano natin, yung atin pong goal. No? Serving well is loving without personal agenda. No? Giving without expecting in return. Wow. No? Grabe. Sabi nga natin, grabe. Grabe. At pangatlo, dito pala, nung siya po ay sinabihan ng tagapaglingkod ni Elisha, kung ano yung gusto niya, sabi niya, no. She replied, my family takes good care of me. Pero siyempre, ang Panginoon ay hindi natin mapipigilan sa pagpapala sa atin. Pag may nagawa tayong mabuti, we could never outgive God. Hindi pwedeng na mas maraming tayong nagagawa sa Panginoon, tapos konti ang binigay niya. Hindi ganon. In fact, kahit ano pang magagawa natin, kulang yan. Sa ginawa na ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung inyong naalala, yung Genesis, bago tayo ginawa ng Panginoon, ay ginawa niya muna. Pinrovide niya muna lahat-lahat ng ating pangangailangan. Ganun kabuti ang Diyos mo, kapatid. Diyos ko at Diyos nating lahat. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And pangatlo, by the way, I want to inspire you with this. Nung dumating ang earthquake noong September 30 sa Cebu, which killed 76 people. Yun ang report. 76 people. Almost 600 yung nasugatan. About 800,000 people were displaced because of this 6.9 earthquake. Maraming volunteers. Walang mga bayad yun. Look at their hearts. Walang mga bayad yun. They serve without expecting something in return. Ang iba dyan nagpupuyat para lang magbabalot ng mga relief goods. Kung titingnan natin, siguro yung mga taong yan, ano mapapala nila? Kung sila po ay nagsisakripisyo ng ganyan. Wow. Pero sa Diyos, mayroon po yan. Amen po ba? Lalo-lalo na yung mga bagay that were done in secret, na hindi na kailangan pa i-post, na hindi na kailangan pang ipagmalaki. Kasi kung matanggap na natin ang ating reward dito sa lupa, wala na tayong reward sa heaven, di ba? So kaya nga minsan, mas mahalaga, if possible, sabi nga ng Biblia, kung ano po yung ginagawa ng iyong kaliwang kamay, huwag mo na ipaalam sa kanang kamay. Amen po ba? Kasi ang mostly na be rewarded in heaven, yung mga bagay na ginawa natin na Diyos lang ang nakakaalam. Yun ang sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. But you know what? What is very glaring here ay yung isang mama na hindi rin pinangalanan, old man lang ang sinabi dito, yung nag-donate siya ng 19 pesos sa earthquake victims. Volunteers in Cebu moved by elderly man's 19 peso donation for earthquake victims. Kasi baka mamaya sabihin nyo, Pastor, kaya naman nakapagpagawa ng room yung babae, ng Shunammite woman, kasi po mayaman naman po siya. Tama po ba? Tama po ba? May capacity siya. Pero ito, 19 pesos. Nang pumunta dyan si tatay sa command center sa Cebu, ang kwento na nabasa ko, ay pumunta siya pero nagtanong siya kung anong kanyang maitutulong. Wala nga siyang maitutulong. Kasi nga, matanda na siya. So nagbunot siya sa kanyang bulsa
At ang laman lang ng bulsa niya ay 19 pesos. At yan po yung kanyang dinonate. Naglakad lang siya pa uwi kasi probably yung 19 pesos na yun, ayun yung po yung kanyang pamasahe. Pero dinonate niya pa ito sa victims ng earthquake. So you don't have to be wealthy. You don't have to be rich. No? Kasi sabi mo, siguro pastor, antayin ko na lang na maging mayaman ako. Bibigyan kita ng isang church building at saka lupa. Pag yumaman na ako. Sana mangyari yon, di ba? No, pero pag inantay mo yun, I don't know, si Lord naman ang nakakaalam. Pero you don't need to wait. Di ba? For that to happen before you can do the will of God in your life. Amen? Kung anong mayroon ka, pwede mo naman ipagkaloob ito sa Panginoon. Remember yung balo, di ba? Ilang kusing lang yung binigay niya. Pero yun po yung in-honor ng Panginoon. No, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na capacity, yun lang po yung kailangan mo rin ipagkaloob sa Panginoon na nagbibigay nito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I hope you've been inspired. 3, serving well gives the best, not the bare minimum. So hindi na kontento yung Shunammite woman sa pakain-kain lang. Ano? Hindi ko naman sinasabi na wag na kayo magpakain kay pastor sa Jollibee o sa McDonald's. Actually, I experienced that. And thank you, brothers and sisters, no, na you never fail to amaze me, no, kahit sa ating kainan, ano, talagang nagdadala kayo, no. Minsan meron nga nagdala ng isang kaldero na paborito kong paksiw na bangus, no. Parang alam mo sino naman po ang magluluto ng paksiw na bangus, no, na masarap, no, kung hindi siya inspired by the Word of God. Amen? Kasi ang dami pong pwedeng gawin eh. Pero ginawa niya yun because he believes, no, na yung mga pinapangaral dito ay patungkol sa salita ng ating Panginoon. Kinausap siya ng Lord. Amen? Pero hindi dito yung babae, hindi siya nakontento, no, sa kain-kain lang, no, or pagpapakain lang sa man of God, no. Ito yung ginawa niya, no. Ne-level up niya yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with bed, table, a chair, and a lamp. Wow. Hindi niya change yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo minsan, no, tama na siguro yan. No? Sa akin na ito yung iba. No? Pero pag nagbigay tayo sa Panginoon, yung the best na. No? Amen po ba? Yung the best na. So nilagyan niya pa ito na, hindi lang room ang binigay niya, nilagyan niya pa ng furnishing like bed, table, chair, and lamp. Kasi alam niya na nag-aaral yung man of God eh. Magbabasa siya ng Bible, di ba? No? Magpipreach siya. No? Kaya yun po yung kanyang ginawa. Then he will have a place to stay whenever he comes by. No? In verse 11, in-include ko ito, sabi diyan, one day Elisha returned to Shunem and he went up to his upper room to rest. So inano ko lang yung verse 11 kasi iba yung sinasabi lang. Amen po ba? Iba yung pangako or sinasabi lang, iba rin yung ginagawa. So dito ginawa talaga. Amen po ba? Kaya nga, nung bumalik si Elijah, ay mayroon siyang room na tinuluyan. At nakapagpahinga nga siya talaga. Amen. No? So, hindi lang niya ginawang, or hindi lang siya nakontento na magpakain lang, talagang nilevel up niya ang kanyang paglilingkod. Excellence is seen in the details. Anong details? Yung furnished bed, no, table, chair, and lamp. Excellence is doing more than expected. And another one is, excellence is giving God quality, not leftover energy. No? Minsan tayo ganun eh. 'Di ba? Yung, ay, hindi ako pwede. Kasi ganito, ganyan, ganyan. No? Pero may mga tao na kahit na sobrang busy sila, nakuha pa rin nilang maglingkod sa Panginoon. No? Nakuha pa rin nilang ilagay doon sa pedestal, no? Sa first on the list, no? Ang kanilang paglilingkod sa Diyos.
Amen? Para-paraan lang yan, kapatid. Kung, sabi nga, kung may gusto, may paraan. Amen. So kailangan check muna natin yung heart natin. Let us make room for God. Kasi yung making room for God is not only about physical room. No? Ito po, it's about spaces in ourselves. No, sa ating mga buhay. No, nandyan pa po ba? May space pa ba ang Panginoon sa ating mga puso? May space pa ba ang Diyos sa ating mga schedule? No? May space pa ba ang Diyos sa ating pamumuhay, sa ating bahay? No? Or si Lord nandun lang siya sa isang corner o dito lang siya sa church? No? Kailangan in every phase of our lives, dapat bigyan natin ng espasyo. Let us make room for the Lord in our lives. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Serving well is giving God your best, not your scraps. Amen? No, so, si luma na ito yung ano ko, ibibigay ko na lang to sa church. Di ba? Kailangan yung the best. Amen? Yung ibibigay natin sa Panginoon. And then, ito yung mga benefits niya, no, base doon sa pangyayari sa buhay ng Shunammite woman. Serving well opens the door to divine favor. Serving well is actually like a circumstance kung saan ay ini-invite mo yung miracle ni God na mangyari sa iyong buhay. Amen? No? So tingnan natin kung ano nangyari kay Shunammite woman. No, nang tinanggihan niya, no, yung favor na gustong ibigay sa kanya nila Elisha, no, nag-isip sila kung anong pwede nilang ibigay. Hindi talaga tumitigil, no, ang Diyos sa pagpapala sa kanyang mga anak. So nag-isip sila kung anong pwedeng ibigay nila sa Shunammite woman. And they call her again, and Elisha told him, when the woman returned, Elisha said to her, as she stood in the doorway, next year at this time, you will be holding a son in your arms. Tingnan mo yung sagot ng Shunammite woman. No, my Lord, she cried. Oh, man of God, don't deceive me and get my hopes like that. Wow. No, so ibig sabihin, yung Shunammite woman na ito, hindi na siya nag-expect na siya po ay magkakaanak pa. Maybe it was her dream, pero hindi nangyari. At she has already given up in her dream. No? Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, pag binigay mo yung puso mo sa iyo, kapatid, kahit patay na pangarap, ay kayang buhayin muli ng Panginoon at ipagkakaloob sa iyo. Hindi ko alam kung ano mga dreams, no, yung mga give up nyo na. Dahil matagal na panahon, pero hindi pa rin natupad. No? Pero look at this sin. No? Sabi niya nga, Lord, wag mo na akong paasahin. No? Wag mo na ulit ungkatin pa, no, yung na magbigyan pa ako ng pag-asa kasi hindi na nga nangyari sa kanya. No? Please don't deceive me, sabi niya ganon. Pero in verse 17, but sure enough, the woman soon became pregnant, and at that time, no, the following year she had a son, just as Elisha had said. No? Alam po natin na yung asawa ni Shunammite woman ay matanda na. Amen? Very old, ang sabi ng Bible. Pero siya po ay nagkaanak pa. Amen? Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. No, serving well positions you for miracles you didn't request. Amen? How much more kung ito po ay request mo pa? No? Yan, hindi niya ni-request eh. Pero binigyan siya ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, kahit hindi tayo mag-request, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen? Kaya ano man yan, kapatid, na kailangan mo ngayon, no? Kaya ng Diyos ibigay yan. Kahit imposible pa po yan. Amen! No? Maglingkod lang tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Kasi no act of sincere service goes unnoticed in heaven.
No? Nakatago man yan kay pastor. Hindi man alam ni pastor na ikaw pala ay ganito. Grabe pala yung sakripisyo mo. No? Parang mga janitor, di ba, sa paggabi, di ba? Ano sila, no? Naglilinis sila. Tapos pag umaga, ang linis-linis na ng mga offices. Hindi nila alam that there was somebody na nagsakripisyo para sa kanila. Yung mga behind the camera na mga gumagawa. No, yung mga pelikula na talagang tinitilian natin, maraming tao nagsakripisyo dyan. Hindi natin alam. Amen? No, parang ganun din tayo. No? No, minsan, no, we feel like hindi tayo nanonotice, pero rest assured. No? Sabi, ang pangako ng Panginoon, this is Psalms 84:11, no, He will not withhold any good things, no, for those whose walk is blameless. Pangako ng Diyos yan. He bestow favor and honor. Grabe ang Panginoon. Sabihin natin sa atin pong mga katabi, grabe ang Diyos. Grabe ang Diyos. Amen? When you make room for God, no, not really physical room, no, in your heart, no, in your service, no, in your circumstances, in your schedule, in your family, when you make room for God, He makes room for His blessing. Amen? No? Tandaan po natin yan. We could never outgive God. Subukan natin ang Panginoon, 'di ba? Lalong-lalo na, no, in giving, no? Actually, sinabi niya po talaga 'yon, no, sa Malakay, 'di ba? Test me on this. Sabi niya, no, pag nagbigay kayo sa akin, no, bubuksan ko ang durungawan ng langit, no, at ibuhos kong ganap ang aking pagpapala. So serving well is planting seeds we will one day harvest. Amen? Hindi man siya kaagad-agad. No? Hindi man siya kaagad. Sibi yung harvest, hindi naman yan kaagad. Nagtanim ka, pambira. No? Nagtanim ka ngayon, bukas ani ka kaagad. Sobra naman yan, ano? No, pero minsan, nauna pa nga yung harvest. Tama po ba, kay Lord? Minsan, hindi ka pa nga nagtanim, no? Binigyan ka na ng Panginoon. Ganon ang Diyos. Ganon siya kabuti sa buhay ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, no? Ito po talaga yung gustong-gusto ko, no? Yung serving well endures even in times of testing. Kasi tayo mga Kristiyano, no? Akala natin pag Kristiyano na tayo, ay pinagpala na ako, wala na akong pwedeng daan ng mga hirap. No? Sabi ng Panginoon, in this world, we will have tribulation. No? Tayo po ay, yung test kasi, ay yung ating kasing faith, no, napakahalaga nun. Kaya tinitest talaga yan. No? Talagang sinusubok yan. Habang tayo po ay nabubuhay. Amen po ba? No? Habang tayo nabubuhay, even the strongest, no, sinasabi ko sa inyo, no, even the strongest of us, no, will be tested. Kaya wag natin sabihin na exempted tayo dyan. Ay, hindi ako iti-test ni Lord. No? Alam niyo po, no, yung batang pinagkaloob ng Panginoon sa Shunammite woman ay namatay. No, namatay po dyan yung bata eh. No, kasi sumama siya doon sa pag-harvest ng kanyang ama. Doon siya namatay doon sa harvest field. No, at pero look at the heart of this Shunammite woman, no? Nung dinala niya ito kay kalma lang siya, no? Nang dinala niya ito kay Elisha, no? Sabi ni Elisha, tanungin mo nga kay Gehazi ito, no? Tanungin mo nga yung Shunammite woman kung kamusta siya, no? Kasi hindi pa alam ni Elisha na may dala pala siyang patay. Dala pala niya yung anak niya. Ano? Sabi ni Elisha, tanungin mo siya, run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Tingnan po ang sagot niya. Everything is all right. Wow. Namatay na yung anak niya. Sabi niya, everything is all right. Kaya ba natin yun? Grabe yung faith niya, di ba? Kaya ano ba yung mga struggle niyo ngayon? Kaya ba natin sabihin na everything is all right? Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. Oh, yes. No, hindi ko alam, no? Siguro, Pastor, hindi totoo yun. Kasi ako po ay may may kailangan bayaran bukas. Wala pa akong pambayad. Diba? Pero nasabi mo, everything is all right. Kasi alam mo, ipoprovide dyan ng
Panginoon. Lord, wala pa akong trabaho. Paano mo sinabing, it's alright. Yes, sumisigaw ka na. Sa ibang version, it is well, nakalagay, no? It is well. Grabe yung kanyang, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero nung pinag-pray, no? Nung pinag-pray ni Elisha, yung bata, Elisha prayed, and God restored the boy to life. Tinestingan lang siya, di ba? Amen po ba? And she did not give up her faith. Amen? So sana kung darating ang panahon na tayo po'y tetestingan, nandito pa rin tayo. Amen? Hindi tayo a-absent. Lalo tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Kasi iba pag tinitest, wala na po. Failed na kaagad, di ba? Dapat lalo pa tayong lalapit sa Panginoon. Amen! Lalo nating kailangan ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Faithful servant remains steady when trouble strikes. Now, God revives what seems dead when we keep serving in faith. It is a time as well for yung evaluate natin sarili natin. Baka sinasabi mo sa sarili mo, wala na akong pag-asa. Hanggang dito na lang yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kapatid, sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, may pagkakataong ka pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pagkakataong ka pa. Habang nabubuhay tayo, ay mapagkakataon tayo na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi lang paglilingkod, kung hindi paglilingkod na mabuti. Paglilingkod na tapat. Paglilingkod na higit pa sa ating ginagawa sa mga panahon na ito. Amen po ba? That's what's the message of God for you today. What do we do for God always comes back to life. Ano man nang nawala, kayang i-restore ng Panginoon yan sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. No? When the blessing is tested, ang gagawin dapat natin, cling to God, no, to the God who gave it. Amen? So, alam nyo, ang pag-testing sa atin ng Panginoon, or pag-allow, no? Because God cannot negate Himself. He cannot do bad things. That's why yung gumagawa ng bad things ay ang kalaban. Di ba? If you read the book of Job, alam ba natin yun? Na nang nawala, hindi naman si Lord yun nung kumuha. Sino bang kumuha? Yung si Satanas. Inalaw niya lang. Iba yung allowing kaysa gumawa. Kasi God could never do bad things. Amen. Inaalaw niya lang minsan sa ating mga buhay to test us. You know? Pero alam niyo, hindi tumigil yung test sa Shunammite woman na ito. At kahit na gano'n ang kanyang naranasan, nagpatuloy siya sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang mga Israelita during that time ay sobrang tigas ng ulo, God allowed a famine, no, a drought to happen in their place. 7 years. So kailangang umalis, no? Umalis ng Shunammite woman na ito sa kanilang lugar, no? At pumunta sa ibang bansa, no? Hindi sa Israel. After 7 years of drought, bumalik siya. Nang bumalik siya, no? Wala na siyang nabalikan. Nawala na yung kanilang mga lupain, wala na yung kanilang mga ari-arian. No? Nawala sa kanya ang lahat. Pero hindi pa rin siya nag-give up sa kanyang Panginoon. No? At nung kinausap ni Elisha yung gobyerno at kwento ang istorya ng Shunammite woman, ito po ang sagot ng hari. No? Nung sila po'y bumalik after 7 years. Ang sabi ng hari, then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land, from the day she left the country until now. Amen? Kung ano man ang nawala sa iyo, kapatid, dahil sa kasalanan, o dahil sa iyong pagpapabaya, dahil sa consequence ng iyong pagmamatigas sa Panginoon, no? Pag ikaw po ay lumapit sa Diyos,
ibabalik lahat yan ng Panginoon sa iyo at sobra pa. Amen? Hallelujah. He can restore everything that was lost to you if you make a decision to make room for the Lord. If you make a decision to give space in your heart, no? Yung gusto ng Panginoon na mangyari, no, sa iyong buhay. He can restore everything that is lost. When we honor God with space in our lives, no, in our hearts, in our homes, even in our priorities, He will reward us with abundance. Amen? Yan po ay nangyari sa Shunammite woman. And it will happen to you. Amen? Claim it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat, O God, sa iyong mga salita ngayong tanghali, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na turuan mo po kami, Panginoon, kung paano maglingkod pa sa iyo nang higit pa sa ginagawa namin ngayon, Panginoon. Let the story of the Shunammite woman, Panginoon, inspire us, O God, to do more in your kingdom without expecting something in return. Because you will be the one, Panginoon, who will take charge of our needs and even our desires, Panginoon. Oh, hallelujah. Kapatid, kung ikaw yon na gustong magbigay muli ng espasyo sa iyong puso sa Panginoon, pwede ba itaas mo ang iyong kamay? Oh, hallelujah. Today, I will not ask someone to come to the altar because I believe that this message is for all of us. Para sa bawat isa sa atin, walang exemption. Gusto nating maglingkod sa Panginoon. We want these things na magbibigay ng kaluguran sa Kanya. O Lord, nakita mo ang mga kamay ng aking mga kapatid. Gustong paglingkuran ka ng tapat. Gusto kong paglingkuran ka ng higit pa sa kanilang ginagawa ngayon, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano maglingkod sa iyo, O Diyos, nang walang inaantay na kapalit. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba, O God. Sa aming mga paglilingkod at sa aming mga papuri, O God. Lord, we offer once again this life to you, O God. Alisin mo sa aming mga buhay yung mga bagay na hindi karapat-dapat, Panginoon, sa isang naglilingkod sa iyo, O God. At turuan mo po kami, Panginoon, na magbigay ng espasyo to make room for you, Panginoon. To make room for forgiveness, Panginoon. Baka mayroon dito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapatawad. Now is the time to make room for forgiveness. Lord, help us to make room for your healing, O God. Bigyan mo kami ng pagkakataon na ma-experience, Panginoon, ang iyong ganap na kagalingan, Panginoon. Kung mayroon may mga sakit dito, just raise your hands to God at patuloy na hilingin ito with faith na ipagkakaloob sa iyo ngayon ang ganap na kagalingan sa iyong nararamdaman. Oh Lord, thank you, God, by your word, by the stripe you have received, Panginoon. Kami po ay pinagaling nyo na, Panginoon. At oh Lord, I pray for breakthrough, Panginoon. Kung gaano man katagal naming pinalangin ito, Panginoon. Oh Lord, I pray, oh God, sa kasagutan ngayon, Panginoon. Oh Lord, thank you, God, that you have allowed us to surrender everything to you. Continue to raise your hands to God. Hallelujah. You are raising your hands to God, not to me. Hallelujah.
O Lord, maraming salamat. Nakikita mo mga kamay na ito, Panginoon, na handang paglingkuran ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, thank you, God, that you will bless them in return, oh God. Oh, hallelujah, that we can never outgive you, Panginoon. And only the best thing will happen as we continue, Panginoon, to give ourselves in the life of service to the only God na amin pong pinaglilingkuran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.